Noong huling bahagi ng dekada 90 ay niyanig ng mga tinawag na teenage princess ang mundo ng musika. Sa radyo, sa MTV at sa mga song hits ay hindi mawawala ang kanilang boses, mga mukha at halos nakalantad ng mga katawan na naging dahilan ng pagtangkad ng maraming batang 90s. Pero syempre ay hindi maitatangging ang itinuring na America's sweetheart na si Britney Spears at voice of a generation na si Christina Aguilera ang naging mga mukha ng henerasyon na yon. Mga music videos at mga kanta nila ang mas nabigyan ng airtime sa mga radyo at telebisyon, at ang ibang mga music artist na kasabay nila sa parehas na genre ay itinuring na lang ng marami bilang mga anino o mga copycats. At isa nga sa mga nagtago sa lilim ng sobrang ningning ng karera ng dalawang ito ay si Jessica Simpson. Ang itinuring ng maraming pangatlo at minsan nga ay pang-apat pa, lalo na at sumikat din ang mga kanta ng isa pa nilang kasabayang si Mandemor. Hindi naman magpapahuli si Jessica Simpson sa ganda ng mukha at nakakaakit na hubog ng katawan. May boses itong may range na 4 octaves at may mga kanta rin na kayang makipagsabayan sa lahat. Pero kasama ang palad, kahit pa gaanong kataas ang tagumpay na kanyang maabot, sa mata ng marami noong araw ay isa siyang talunan, trying hard at copycat, pinagtawanan, nilait at minaliit. Kakaunti lang ang nakakaalam na ang dalagang kanilang inaalipusta ay biktima lang din ng bulok na sistema ng industriya ng musika, isang biktima ng pang-aabusong sexual at isa lang ding pangkaraniwang bata na nagpipilit na abutin ang mga pangarap. Pero sino mag-aakala na bitbit ang masakit na pakiramdam ng paulit-ulit na pagkabigo, kabi-kabilang panglalait at mapait na pagkatalo kina Britney Spears at Christina Aguilera na pilit ngang ikinukumpara sa kanya, tahimik pala itong gumagawa ng pangalan sa labas na magulong buhay niya sa mundo ng musika. Ang babaeng itinuturing na underachiever sa pop music ay nakapagtayo ng $1 bilyong na imperyo. Isang tagumpay na nagbigay ng yamang higit pa sa meron ang mga sikat niyang kasabayan sa industriya. Halika at ating talakayin ang nakaka-inspired na kwento ng buhay ng nag-iisang Jessica Simpson. Ipinanganak si Jessica Ann Simpson noong July 10, 1980 sa Abilene, Texas. Lumaki siya sa isang pamilya na bahagi ng evangelical Christianity, kung saan nga ay youth minister ang kanyang amang si Joseph Simpson. At dahil nga istrikto nitong pinapatupad sa kanyang pamilya ang kanilang paniniwala, binigyan niya pa si Jessica Simpson ng purity ring na kilala din sa tawag na promise ring, kung saan nga ay kailangang ingatan ng may suot nito ang kanyang virginity hanggang hindi pa ito na ikakasal. Kaya kung titignan sa labas ay parang perpekto ang kabataan ni Jessica Simpson. Pero sa totoo lang mga idol ay punong-puno ng trauma ang kanyang kabataan. Noong 2 taong gulang pa lang ito ay nagkaroon na siya ng brain injury na bunga ng isang car accident na naging dahilan ng pagkakaroon niya ng pansamantalang problema sa pagsasalita. Tapos pagpatak naman ng edad na 6 ay naging biktima naman siya ng pang-aabusong sexual ng mas matanda sa kanyang kapwa babae na anak ng kaibigan ng kanilang pamilya, na dahil nga hindi agad sineryoso ng kanyang mga magulang ang sumbong nito ay tumagal nga ang naturang pang-aabuso ng 6 na taon. Tanging musika lang ang naging sandalan noon ni Jessica Simpson na naging aktibo nga sa pagkanta sa kanilang simbahan. Nangarap itong maging isang sikat na singer sa edad na 11 taong gulang at malinaw nga sa kanya na yon ang karerang gusto niyang tahakin. Sinuportahan naman siya ng kanyang mga magulang na nauwi nga sa pag-audition nito sa The Mickey Mouse Club noong 1993. Nakasabay niya dito sina Justin Timberlake, Britney Spears at Christina Aguilera na lahat nga ay pumasok sa initial screening. Pero ang problema lang mga idol, sa final na bahagi ng audition ay nasiraan ng loob si Jessica Simpson noong mapanood na mag-perform si Christina Aguilera, na dahil nga sobrang galing ng boses nito ay nabalot at tinalo si Jessica ng kaba. Nag-choke ito na nauwi nga sa palpak niyang performance. Yun ang unang beses mga idol na naramdaman ni Jessica Simpson na
ma-outmatch ng mga kaedad niya at magduda sa talentong mula simula ay pinaniniwalaan niya magdadala sa kanya sa tagumpay. Hindi siya nakapasok sa The Mickey Mouse Club kaya sa sobrang bagsak ng moral ay nagpa siya itong bumalik na lang sa normal na buhay. Pero tila ba nakatadhana talaga siyang mamuhay ng naaayon sa kanyang pangarap dahil isang beses na kumakanta siya sa kanilang simbahan ay na-discover siya ng head ng isang Christian music label na nauwi sa pagpirma niya sa Proclaim Records. Ayos na sana ang lahat. Nagsimula agad sila mag-record ng mga kanta at paminsan-minsan ay nagtutur sa iba't ibang bayan. Kasama ang palad ay nabankrupt bigla ang Proclaim Records kaya hindi na i-release ang debut at self-titled sana niyang album na pinangalan ng Jessica. Buti na lang at biglang nag-step up ang kanyang lola. Naglabas ito ng pera mula sa sariling bulsa para lang magkaroon ng ilang kopya ng naturang album na ang isa nga ay napunta sa kamay ng producer at head ng Columbia Records na si Tommy Mottola na noong panahon na yon ay siyang asawa ni Mariah Carey. Nagkataon pa na naghahanap noon si Mottola ng pangtapat sa mga sobrang sikat noong sina Christina Aguilera na hinuhubog ng RCA Records bilang isang vocal powerhouse at Britney Spears na minamarket naman ng Jives Records bilang isang sensual pop icon. Kaya sa pagkakataon na yon ay nagkaroon ng tsansa sa Jessica Simpson na muling makipagkumpetensya sa mga ito sa mas maliwanag at mas malaking stage. Pero hindi katulad din na Britney at Christina na halos naging imahe na nga ng pagiging sexual, ay sinubukan nga ni Tommy Mottola na ibahin ang imahe ni Jessica sa dalawa. Noong una ay lumabas sa Jessica sa publiko na isang purity girl na may suot na promise ring, isang dalagang inosente na ang bukang bibig kung gaano kasagrado ang kasal at pagiging birhen. Nag-focus sila sa traditional power ballads tulad nga ng kanyang debut single na I Wanna Love You Forever na nagawa ngang pumalo agad sa number 3 ng Billboard 100. Isang napakalaking tagumpay na niyan mga idol para sa mga babagong pasok pa lang sa eksena. Pero yun nga lang, kahit na nakakahanga at tila ba naging overnight lang ang pagiging superstar ni Jessica, sinabayan naman niyo na nakakadurog na tindi ng pressure sa walang katapusang pagkukumpara sa kanya sa iba niyang kasabayan. Hindi siya sobrang galing na dancer na katulad ni Britney, kaya sobrang nahihinaan ang marami sa kanyang stage presence. Pinipilit din siya ng label na maging kasing tunog ni Mariah o Christina, pero mas napapansin ng marami ay hindi ang kanyang boses kundi ang pagiging mukha niyang supermodel. Ang problema pa ay ang ultimatum ni Mottola na bago gawin ang music video at bago ilabas ang debut album ay kailangan magbawas ni Jessica ng 15 pounds na timbang para maging kasing sexy pa rin ng mga kasabayan. Kaya para maibigay ang demand ni Mottola ay napilitan ngang magtiis sa gutom ni Jessica na sinabayan pa ng pag-inom ng iba't ibang diet pills na naging simula nga ng pagsandal niya sa mga gamot. Naging matagumpay naman ang debut album niyang Sweet Kisses noong November 23, 1999 na nagawa nga maging double platinum. Ganun pa man ay hindi nga niya magawang magsaya dahil ramdam na ramdam ni Jessica na sa mata ng lahat maging na kanyang sariling record label isa lang siyang underachiever, pangatlong pop princess na walang kakayahang makipagsabayan sa sobrang sikat na noong sina Britney at Christina. Pero nagpatuloy lang ito at nagsagawa pa nga ng isang malawakang tour na kasama ang boyband na 98 Degrees kung saan nga ay miyembro ang kanyang boyfriend noon na si Nick Lachey. Pero dahil nga hindi umubra ang pasweet na imahe na ipinagawa kay Jessica ng kanyang record label, pinilit naman siya magpa-sexy at makipagsabayan sa style na ginagawa ni na Britney at Christina. Kahit ayaw at hindi komportable, wala ngang nagawa si Jessica kundi ang sumunod. Nakipag-break pa nga ito kay Nick Lachey para lang makapag-focus sa paglikha ng album. Na-release nila ang follow-up album na Irresistible noong May 25, 2001 pero bumenta na lang ito ng 750,000 copies sa US. Noong matapos ang promotions at tours ay nagbalikan muli si Jessica at Nick na nasundan na nga ng pagpapakasal ng mga ito noong October 26, 2002. Ginamit naman ng ama at tumatayong manager ni Jessica si Joseph Simpson ang kasal ng dalawa para iangat ang karera ng anak. Ginawa nitong reality television show ang unang taon ng pagsasama ng dalawa sa ilalim nga ng MTV. Naging sobrang success ng programa nilang Newlyweds Nick and Jessica na nagsimulang ipalabas
pinalabas noong August 2003. Sa isang iglap ay nagsunod-sunod ang dating ng projects, endorsements at maging mga role sa pelikula. Naboost din nito ang achievement ng pangatlo niyang album na And This Is Key noong August 19, 2003 na nagawa nga mag number 2 sa Billboard 200 at bumenta ng 7 milyong kopya sa buong mundo. Pero hindi inakala ng lahat ang napakasakit na kaakibat nitong kabayaran sa buhay ni Jessica Simpson. Dahil nga naka-video ang pagsasama nilang mag-asawa, hindi nga maiwasang makuna ng video ang kahit na maliit o hindi mga inaasahang pagkakamali. Nagkaroon si Jessica ng imaheng mangmang o mahina ang ulo dahil nga sa mga pagkakamali na yon, tulad ng kanyang chicken of the sea moment. Is this chicken what I have or is this fish? I know it's tuna, but it says chicken by the sea. Is that stupid? Don't make fun of me right now. I'm not in the mood. You act like you've never had tuna before. I've had tuna fish like sandwiches and stuff like this. Why is it called chicken by the sea or in the sea? Chicken of the Sea is the brand. Oh. At ang masaklap pa, bilang bagong kasal na dumadaan pa sa maraming pagbabago at pagbuo sana ng pundasyon ng pag-angat ng bagong level ng kanilang relasyon, hindi nga sila nagkaroon ng sapat na privacy para gawin yon dahil bawat kilos nila ay may nakatutok na kamera. Pero hindi naman maitatanggi na umangat talaga ang kanilang kasikatan noon, pero naging dahilan din naman yon ng pagkasira ng kanilang relasyon na nauwi nga sa diborsyo noong 2005. Sobrang naging gatasan ng media ang bawat kilos noon ni Jessica Simpson, lalo na noong nagkarelasyon ito sa sikat ding si John Mayer noong 2006 hanggang 2007 na sinundan agad ng relasyon ito sa football player na si Tony Romo. Makalipas lang ang ilang buwan ng hiwalayan nila ni John Mayer, dito naman nakuha ni Jessica Simpson ang kanyang alias na Yoko Romo dahil inihalintulad ito sa asawa ni John Lennon na pinapaniwalaan ng marami na sumira sa The Beatles na si Yoko Ono. Dahil mula umano nakarelasyon ito ni Tony Romo ay hindi na ito nagkaroon ng magandang laro. Kaya kung mapapansin nyo mga idol ay naging tampulan talaga ng katatawanan at panglalait noon si Jessica. Lahat ng gawin niya ay negatibo ang dating sa iba, na dahil nga maraming social media personalities ngayon ang sumikat sa dami ng haters o bashers, ay nasabi nga ni Jessica na isa siya sa parang naging ginipig o naging dahilan para malamang pwede palang sumikat kahit negatibo ang tingin sa'yo ng buong mundo. Ika nga mga idol, bad publicity is still publicity, at yan nga nakakahanga kay Jessica dahil nagawa niya kapakipakinabang ang mga masasamang bagay na ibinabato sa kanya. Alam nyo ba mga idol na isa sa pinakamasakit kay Jessica ay ang pagtawanan nga ang kanyang katawan. Naging trending noon ang tinatawag na Mom Jeans Scandal dahil nagmukha umano itong lusyang nanay sa pantalon niyang suot sa kanyang performance sa Texas noong 2009. Tinarget siya ng matindi na mga tabloids lalo na at nagsisimula na din noon ang pag-usbong ng social media. Kung baga isa talaga siya sa mga unang nakaranas ng cyberbullying, kaya sobrang nadurog noon si Jessica na naging dahilan pa nga ng pagbaba ng tiwala niya sa kanyang sarili. Pero dito rin siya natutong tumayo at harapin ang mga problema nang mayroong kalmado at positibong pag-iisip. Yung putik at duming ipinupukol sa kanya ang siya niyang ginamit para tumayo at baguhin ang sariling kapalaran na naging isa nga sa mga greatest financial comeback sa kasaysayan ng entertainment industry. Habang kinukutya kasi at pinagtatawanan siya ng buong mundo, ay tahimik itong nagbuo ng sarili niyang brand sa mundo ng fashion, ang The Jessica Simpson Collection. Hindi katulad ng ibang sikat na personalidad na ikinabit ang mga pangalan sa mga mamahaling brand, ginamit nga ni Jessica ang imaheng mataba na siyang ginawang katawa-tawa sa kanya ng marami. Nag-focus siya sa paglikha ng mga sapatos, clothing at mga accessories na pwedeng suotin ng mga kababaihang hindi perpekto ang mga pangangatawan, na dahil nga niyakap ng masa ang kanyang mga produkto ay naging isa si Jessica sa ilang mga music artist na nagtagumpay sa fashion industry, na umabot pa nga sa punto na nagagawa na nilang kumita ng $1 bilyong kada taon. Noong taong 2015 ay sobrang yaman na ni Jessica Simpson kung ikukumpara ka na Britney Spears at Christina Aguilera, na sa mga panahon na yon ay patuloy pa rin nakikipagbuno sa mga tours, recordings at iba pang mga projects. Pero kasamaang palad noong taon din na yon ng 2015 ay pumanaw nga si Vince Camuto na siyang pinakamalaking partner ni
ni Jessica Simpson sa kanyang negosyo at nauwi nga yon para samantalahin ng licensing company na Sequential Brand Group ang sitwasyon. Binili ng mga ito ang 62.5% ng The Jessica Simpson Collection. Nakalaunan nga dahil sa masamang pamamalakad ay nauwi nga ito sa bankruptcy noong 2021 at naging dahilan nga yon para ilagay ng naturang kumpanya ang The Jessica Simpson Collection sa auction. Isang pagkakataong hindi pinalampas ni Jessica at ng kanyang ina. Ginamit nila ang lahat ng kanilang pag-aari para mabawi ang kumpanyang nakakabit sa kanilang pangalan. At sa loob nga ng 16 na taon na nasa ilalim ng corporate ay napunta na nga kay Jessica Simpson ang 100% ng karapatan ng The Jessica Simpson Collection. Muli niya itong binuhay sa pamamagitan ng pagiging direct-to-consumer powerhouse. Ginamit na din nila ang iba't ibang digital channels at nakipagpartner sa mga malalaking retailing company tulad ng Walmart. Hindi na rin naiiba ang buhay niya pagdating sa kanyang karera sa musika dahil umalis na siya sa mga mapanakal na pamamalakad ng mga recording company. Malaya na siya ngayong gawin ang gusto niya sa mga inilalabas niya mga kanta. Muli siyang nagpakasal noong 2014 sa retired NFL player na si Eric Johnson at nabiyayaan nga ang mga ito ng 3 anak. Pero kasamaang palad ay naghiwalay din umano ang mga ito noong January 2025. Nagkaroon si Jessica Simpson ng 7 studio albums, 4 na compilation albums, 3 video albums at 2 extended plays. Malaking tagumpay din ang kanyang inilabas na librong open book noong 2020 na naging top 1 pa nga sa The New York Times bestseller list at sa Publishers Weekly bestseller list. Sa kasalukuyan mga idol ay meron siyang net worth na hindi bababa sa $200 milyong na siguradong lolobo pa dahil sa patuloy na pagkita niya sa royalty ng kanyang mga kanta at iba't ibang mga projects, lalo na at siya na nga ang solong may karapatan sa billion-dollar company na The Jessica Simpson Collection. Sa mahabang panahon ng kanyang tiniis na paghihirap, pag-aalipusta at pagiging talunan sa mundo ng musika ay pinatunayan nga sa atin ni Jessica Simpson ang kahalagahan ng pagiging matatag, pagiging kalmado at pagiging mas matalino sa mga panahong dumaranas tayo ng matinding mga problema. Hindi niya hinayaang sirain siya ng mga negatibong tao sa kanyang paligid. Ang dating bata na muntik nang isuko ang pangarap dahil sa nakakahiyang pagkatalo sa The Mickey Mouse Club ay naging isang self-made billionaire retail mogul na patuloy na tinitingala at hinahangaan ng marami hanggang sa kasalukuyan. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.